Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon ngayong Disyembre 2025, pakinggan ninyo mabuti ang sasabihin ko dahil may malaking pagbabago sa schedule ng inyong pensyon na kailangan ninyong malaman ngayon na. Hindi ito ordinaryong buwan lang dahil Disyembre ang pinakamahalagang buwan para sa ating mga retirees. Ito ang buwan kung saan hindi lang kayo makakakuha ng regular monthly pension ninyo, kundi pati na rin ang long-awaited na 13th month pension na katumbas ng isang buwan ng inyong regular pension. Para sa mga SSS pensioners, kung ang inyong regular monthly pension ay 7,500 piso, ibig sabihin makakakuha kayo ng total na 15,000 piso ngayong Disyembre dahil dagdag pa ang 13th month. Para naman sa mga GSIS retirees, may special Christmas cash gift pa na hanggang 10,000 piso depende sa inyong pension amount. Pero narito ang problema na naririnig ko mula sa maraming seniors sa aking mga kaibigan at kapitbahay. Hindi nila alam kung kailan exactly ang payout dates, kung sila ba ay kasama sa first batch o second batch, at kung ano ang dapat nilang gawin para masiguro na makukuha nila ang buong halaga na deserve nila. Ang iba ay nag-alala na baka may mawawala sa kanilang pera o baka may deduction na hindi nila alam o kaya naman hindi updated ang kanilang bank account kaya na-delay ang payment. Kaya ngayong video, aalamin natin lahat ng detalye tungkol sa Disyembre 2025 pension schedule ng SSS at GSIS, kung paano ninyo matatanggap ang inyong pera on time, at ano ang mga dapat ninyong iwasan para walang aberya sa Pasko. Kaya mga kaibigan, makinig kayo dahil ito ang impormasyon na hindi ninyo pwedeng palampasin, lalo na kung ang pensyon ninyo ay pinagkakakitaan ninyo ng pamilya ngayong holiday season. Magsisimula tayo sa SSS pensioners. Ang Social Security System ay naglabas na ng kanilang official December 2025 schedule at ang magandang balita ay mas maaga ang release ng 13th month pension at December regular pension kumpara sa mga nakaraang taon. Based sa official announcement ng SSS, ang unang batch ng pensioners, yung mga may dates of contingency mula first day hanggang 15th day ng buwan, ay nakatanggap na ng kanilang 13th month pension at December regular pension noong November 29, 2025. Ang second batch naman, yung mga may dates of contingency mula 16th day hanggang last day ng buwan, ay nakatanggap ng kanilang payout noong December 4. Pero importante na maintindihan ninyo kung paano nakastructure ang payout na ito. Ang 13th month pension ay automatically na isang buwan na katumbas ng inyong regular monthly pension. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay 5,000 piso kada buwan, makakakuha kayo ng 5,000 piso din bilang 13th month, plus 5,000 piso pa for your December regular pension, total of 10,000 piso. Kung ang pensyon ninyo ay 7,500 piso, makakakuha kayo ng total 15,000 piso ngayong Disyembre. Kung 10,000 piso naman ang monthly pension ninyo, ang total na matatanggap ninyo ay 20,000 piso. Ang 13th month pension na ito ay tradisyon na simula Disyembre 1988 at ito ay recognition ng inyong contribution sa bansa during your productive years. Pero tandaan, may ilang exceptions. Kung kayo ay total disability pensioner, ang 13th month pension ninyo ay equivalent lang sa monthly pension without the medical allowance. Kung mayroon kayong dependent children na tumatanggap ng dependents pension, sila rin ay entitled sa 13th month. Ang partial disability pensioners ay makakakuha din ng 13th month pension kung mayroon na silang at least 12 months na pension duration. Ngayon, kung hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong December pension kahit lampas na ang inyong supposed payout date, may ilang dahilan yan. Una, i-check ninyo kung active pa ba ang inyong bank account na nakalink sa SSS. Minsan kasi, na-deactivate ang account dahil matagal nang walang transaction o kaya expired na ang ATM card. Pangalawa, tingnan ninyo
kung na-update ba ang inyong disbursement account enrollment sa MySSS portal. Kung hindi updated yan, madelay talaga ang payment ninyo. Pangatlo, kung kayo ay naka-PesoNet participating bank, mas mabilis ang crediting kumpara sa non-PesoNet banks. Yung mga nasa non-PesoNet participating banks ay nakatanggap ng kanilang pension through checks na i-deliver ng Philippine Postal Corporation. And ito ay medyo mas matagal ang processing time. Sunod naman, pag-usapan natin ang GSIS pensioners. Ang Government Service Insurance System ay may mas simple at fixed schedule kumpara sa SSS. Traditionally, ang GSIS pension ay lagi nilang ini-credit every 8th day ng buwan. Pero para sa December 2025, may special announcement ang GSIS. Para bigyan ng mas maraming oras ang mga pensioners na mag-prepare para sa holidays, inilipat nila ang December monthly pension crediting from December 8 to December 5. Ibig sabihin, December 5, 2025 ang release date ng regular monthly pension ninyo kung kayo ay GSIS retiree. Pero, hindi lang yan ang good news. Ngayong taon, ang GSIS ay naglabas din ng Christmas cash gift na 3,730,000 para sa 411,692 eligible pensioners. Ang cash gift na ito ay automatically credited last December 4 sa GSIS ATM accounts ng mga eligible pensioners. Ang amount ng Christmas cash gift ay equivalent sa isang buwang pensyon o 10,000 piso na mas mababa sa dalawa. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 8,000 piso, makakakuha kayo ng 8,000 piso na cash gift. Kung ang pension ninyo ay 12,000 piso, ang cash gift ninyo ay capped at 10,000 piso lang. Pero kung ang pension ninyo ay 6,000 piso, ang cash gift ninyo ay 6,000 piso. Kaya kung itotal ninyo, makakakuha kayo ng regular December pension on December 5, plus yung Christmas cash gift na na-credit na last December 4, that's almost double your monthly income for December. Pero may importante akong gusto i-highlight. Ngayong taon, first time nakasama sa Christmas cash gift ang pro-rata pensioners at yung mga pensioners under the portability law. Dati kasi, excluded sila sa benefit na ito, pero ngayon ay expanded na ang coverage. Ang pro-rata pensioners ay yung mga nag-render ng at least 15 taon ng government service, pero less than 15 taon ang paid premiums. Ang portability law pensioners naman ay yung mga may combined contribution sa GSIS at Social Security System. May total na 14,972 additional pensioners na makaka-benefit ngayong taon dahil sa expanded coverage na ito. Pero tandaan, hindi lahat ay eligible. Excluded sa Christmas cash gift ang survivorship and dependent pensioners, yung mga retirees na nag-avail ng 5-year lump sum at ang kanilang pension ay mag-resume lang after December 31, 2025 at yung mga retirees from 2021 to 2025 na nag-take ng 18 times cash payment and immediate life pension under Republic Act 8291. Sila ay eligible lang after 5 years ng retirement. Para malaman ninyo kung kayo ay eligible, kailangan ninyo na in active status, receiving your regular or pro-rata monthly pension at living as of November 30, 2025. Importante rin na completed ninyo ang Annual Pensioners Information Revalidation o APIR. Ang APIR na ito ay pwede ninyong gawin through the facial recognition feature ng GSIS Touch mobile app. Kung suspended ang pension ninyo dahil sa APIR non-compliance as of December 31, 2025, pwede pa rin ninyo i-claim ang cash gift ninyo once na-reactivate ang account ninyo. Kaya, kung hindi pa ninyo na-comply yan, gawin ninyo na ngayon para walang delay sa inyong benefits. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pension increases at additional benefits na dapat ninyong alamin. Para sa SSS pensioners, may ongoing pension reform program na approved ng Social Security Commission.
Starting September 2025, may phased pension increase na ina-implement. Para sa retirement and disability pensioners, may 10% increase per year for 3 years from 2025 to 2027. Yan ay cumulative of around 33%. Para naman sa death or survivor pensioners, may 5% increase per year for the same 3 years, cumulative of around 16%. Ibig sabihin, kung ang pensyon ninyo ay 5,000 piso, ngayong 2,025 by 2027, tumaas na siya ng total na 33%, making it around 6,650 piso. Ang increase na ito ay automatic, meaning hindi na kayo mag-apply ulit. Basta active ang pension account ninyo at updated ang bank details ninyo, automatic na kayo makakakuha ng higher amount. Bukod dito, may additional 1,000 piso monthly benefit na nag-start noong Enero 2017 para sa lahat ng retirement pensioners. Ito ay on top ng monthly pension ninyo, kaya kung dati ay 5,000 piso lang ang pension ninyo, ngayon ay 6,000 piso na. May dependents pension din para sa inyong mga anak na equivalent to 10% ng inyong monthly pension or 250 piso, whichever is higher. Ito ay para sa each dependent child na conceived or legally adopted on or before the date of retirement but not exceeding 5 children. Para sa GSI's pensioners, may annual pension increase din na based sa amount approved ng GSIS Board of Trustees. Ang old age and disability pensioners na nag-receive ng regular pension for 5 years or more ay entitled sa pension increase na ito. Pero mga kaibigan, may mga common mistakes na nakikita ko na ginagawa ng maraming seniors na nagiging dahilan kung bakit delayed o hindi nila nakukuha ang full amount ng pension nila. Una, hindi nila niche-check ang kanilang bank account status. Minsan kasi, dormant na ang account dahil matagal nang walang transaction at kailangan ninyo munang pumunta sa bangko para i-activate ulit. Pangalawa, expired na ang ATM card pero hindi nila alam. Kapag expired ang card, hindi kayo makaka-withdraw kahit credited na ang pension ninyo. Pangatlo, hindi updated ang mobile number at email address nila sa SSS or GSIS portal, kaya hindi sila nakakakuha ng notifications regarding their pension. Para iwasan ang mga problemang ito, i-check ninyo ngayon pa lang kung active pa ba ang inyong account. I-verify ninyo ang expiration date ng inyong ATM card. Kung malapit nang mag-expire or expired na, request agad ng replacement. I-update ninyo ang inyong contact details sa MySSS o GSIS portal para makakuha kayo ng SMS alerts at email notifications regarding your pension. I-enroll ninyo ang inyong mobile number para sa SMS alerts. Ang SSS ay nag-offer na ng SMS notifications para sa mga nag-enroll ng kanilang mobile number through MySSS, kaya siguruhing naka-enroll kayo. Isa pang importante, huwag kayong magbayad sa mga fixers. Ang pension services ay official government functions at walang processing fee para sa special releases. Huwag kayong magbigay ng OTP, PIN o full card details sa kahit sino. Ang banks at government agencies ay hindi hihinging information na yan through text or social media. Maraming scammers ngayong holiday season na nag-take advantage sa mga seniors, kaya mag-ingat kayo. Kung may tumatawag or nag-text na nagsasabing may additional payout o bonus kayo at kailangan lang ninyong mag-send ng information or magbayad ng processing fee, scam yan. I-report ninyo agad sa SSS or GSIS hotline. Kung may problema sa inyong pension, direkta kayong tumawag sa official hotlines. Para sa SSS, ang hotline number ay 89206446 o 89206401 for Metro Manila. Para sa provincial areas, pwede ninyo i-call ang toll-free number na 1-800-10-2255777. Para naman sa GSIS, ang hotline ay 88474747 o email sa gsis@gsis.gov.ph.
Pwede rin kayong pumunta sa nearest SSS or GSIS branch kung urgent ang issue ninyo. Ngayon, may tips din ako kung paano ninyo ma-maximize ang pension ninyo ngayong Disyembre. Una, mag-budget agad. Alam ko na maraming gastusin ngayong Pasko, pero importante na mag-plan kayo kung paano ninyo gagamitin ang pera ninyo. Maglaan kayo ng emergency fund para sa medicines at hospital bills. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit, kaya dapat may reserve tayo lagi. Pangalawa, kung may utang kayo sa SSS or GSIS loans, i-priority ninyo ang pagbabayad. Ang reason ay simple. Kung hindi kayo makakabayad, pwedeng masuspend ang pensyon ninyo in the future. Pangatlo, kung may dependents kayong entitled sa dependents pension, make sure na na-claim ninyo yan. Maraming seniors ang hindi alam na entitled sila sa additional benefits para sa kanilang mga anak. Pang-apat, kung kayo ay may kapansanan or disability, check ninyo kung entitled kayo sa medical allowance on top ng pension ninyo. Para sa total disability pensioners, may additional medical allowance na included sa pension pero hindi kasama sa 13th month computation. Ikalima, kung hindi pa kayo nakaka-avail ng GSIS loans or SSS loans at may kailangan kayo, pwede kayong mag-apply. Ang interest rate sa salary and calamity loans ay bababa na rin mula 10% to 7% soon, kaya mas affordable na ngayon. Para sa mga may pag-aalinlangan kung kasama ba sila sa pension increase o hindi, narito ang guidelines. Para sa SSS, ang pension increase ay automatic para sa eligible and active pensioners. Hindi kayo kailangan mag-apply ulit. Pero kailangan na active ang pension account ninyo at compliant kayo sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Kung suspended ang account ninyo, hindi kayo makaka-receive ng increase hanggang ma-reactivate ang account ninyo. Para sa GSIS, ang pension increase ay para sa old age and disability pensioners na nag-receive ng regular pension for 5 years or more. Kung kakagawa lang ninyo mag-claim ng pension in the last 5 years, hindi pa kayo eligible sa annual increase. Pero makaka-benefit pa rin kayo ng Christmas cash gift at regular monthly pension. Isa pang tanong na madalas kong naririnig ay kung taxable ba ang pension. Ang good news ay hindi taxable ang pension income from SSS and GSIS under Philippine law. Ibig sabihin, walang tax na kakaltas sa pension ninyo at yung buong amount na credited sa inyong account ay sa inyo na lahat. Walang income tax, walang withholding tax, walang kahit anong tax. Kaya kung ang pensyon ninyo ay 15,000 piso ngayong Disyembre, 15,000 piso talaga ang makukuha ninyo. Ang only possible deductions ay kung may outstanding loans kayo sa SSS or GSIS or kung may court orders for support or alimony. Pero outside of that, walang ibang kakaltas. Para sa mga gustong mag-change ng disbursement bank, pwede yan. Pero kailangan ninyo mag-file ng Change of Disbursement Account Enrollment o DEM sa nearest SSS or GSIS office or through the online portal. Ang processing time ay usually 1 to 2 months, kaya kung gusto ninyo mag-switch, gawin ninyo na ng maaga para hindi kayo ma-delay sa susunod na pension release. Importante rin na kung international kayo or nasa abroad, pwede pa rin kayong makakuha ng pension ninyo. Ang SSS at GSIS ay may arrangements with international banks para sa direct deposit. Pero mag-ingat kayo sa international ATM fees na pwedeng ma-charge. I-check ninyo sa inyong bank kung ano ang fees para hindi kayo magulat sa mga charges. Kung gusto ninyo mas mura, pwede ninyong i-authorize ang isang trusted relative dito sa Pilipinas na mag-withdraw para sa inyo gamit ang special power of attorney. Pero siguraduhing trusted talaga ang tao na yan para walang problema. Mga kaibigan, ang pensyon ninyo ay karapatan ninyo. Yan ay bunga ng decades ng inyong hard work at contributions. Kaya dapat ninyong siguruhin na nakukuha ninyo ang full amount na deserve ninyo on time at walang hassle. Ngayong Disyembre 2025, mag-enjoy kayo ng holidays ninyo with peace of mind dahil alam ninyo na kumpleto ang inyong pera. Huwag kayong matakot magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Tumawag sa hotlines, pumunta sa offices, o kaya naman mag-research online sa official websites.
ang www.sss.gov.ph at www.gsis.gov.ph ay may complete information tungkol sa lahat ng benefits ninyo. Pwede rin kayong mag-login sa my.sss or EGSIS mo portal para i-check ang status ng inyong pension, i-verify ang amount, at mag-monitor ng transactions. Sa pagtatapos, gusto ko lang i-remind sa inyo na ang December ay hindi lang buwan ng Pasko, kundi buwan din ng pasasalamat sa inyong years of service sa bansa. Kayo ay nag-contribute sa Social Security System or Government Service Insurance System for decades at ngayon ay panahon na para i-enjoy ninyo ang fruits ng inyong labor. Kaya huwag kayong mahihiyang i-claim ang lahat ng benefits na entitled kayo. I-maximize ninyo ang pension ninyo by staying informed, keeping your records updated, at by avoiding scams. Mag-ingat kayo lagi, mag-budget wisely, at mag-enjoy sa holidays with your family. Sana nakatulong ang video na ito para maintindihan ninyo ang December 2025 pension schedule ng SSS at GSIS. Kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang sa baba o kaya naman i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din. Maraming salamat sa inyong pakikinig at Merry Christmas sa inyong lahat. Ingat kayo lagi at sana makuha ninyo ang inyong pension on time at in full amount. God bless you all at sana masaya ang inyong Pasko kasama ang inyong pamilya.